Guys, dito ako nakatira pansamantala. Ah, yung kasi may-ari nito, pinabantayan sa akin yung bahay. So, nalagaan kong buong bahay. Tatanim po ako dito. Mga gulay. Yun po. Umiiwas lang ako doon sa bahay kasi hindi kami magkasundo ng asawa ko. Toxic na masyado yung pagsasama namin. Dito ako pang samantalang sa araw nandito ako. Sa gabi umuwi ako doon sa amin. Ito lang po yung buhay ko dito. Dito ako natutulog. Ito. Yan. Yung rubber mat na yan. Yan ako nahiga. Tulog. Medyo dito ako ay kung umuwi ng bahay, dito lang ako. May electric pan akong maliit. Itong rep, hindi naman sa akin to. Dito yung mga helmet ko. Yung motor ko, nasangla ko na. Kailangan kong tubusin yun before June. Ito po ang buhay ko. Sa taas naman, hindi ko ginagalaw yung taas. Hindi yung mga gamit ng may-ari ng bahay. So ito yung kalan ko. Ang uling, dito ako nagluluto. Ito yung mga tanim ko. Medyo malago na rin yung sitaw. Yung papaya, yung malunggay doon. Tapos mga kamuting saging. Ito yung minsan ulam ko sa tanghalian. Talbos ng kamote. Minsan nag-uulam din ako ng tuyo. Dahil yung pera ko, pinabili ko ng ulam ng mga bata. Pinapadeliver ko lang sa bahay. Hirap na buwas. Hirap na hirap ako pero nagtiis lang ako para sa mga bata. Mga anak ko. Hindi ko malaman kung hanggang saan ako. Hanggang saan abot yung katatagan ko or pasensya ko. Kailangan ko kasi sa ngayon wala akong trabaho. Maasal ako dun sa mga padala ng mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko. Binibenta ko rin yung mga ibang gamit para may pang tustos sa pang araw-araw na ulam ng mga bata. Totoo lang, hirap na po ako. Pero natili pa rin ako matatag para sa kanila. Yung karating ko lang dito, hindi ako pwede magtatagal sa bahay kasi may iwas din ako sa gulo. Hirap na hindi mo kasundo yung asawa mo, expect mo mabuti siyang asawa, yun pala hindi ko nalang sabihin dito, pero sa akin di minsan hindi ako nagluloko sa pamilya namin, hindi ako ng babae, umispito ako sa boundary ng marriage, hindi ako nagbabarkada. Saksi mga kaibigan ko rito sa Natanya, hindi ako nagbabarkada, hindi ako nag-iinom. Iinom na minsan pag naimbita, pero hindi ako lasinggero. Tulad ng asawa ko, ilang bisis nang hindi umuwi sa bahay dahil nakipag-inuman sa labas. Mabarkada niyang mga lalaki, mga tumboy, mga kabit. Yan, gustong-gusto niya mga barkada yan. Pag nauwi sa kanila yan, 2 araw yan. Hindi
Hindi umuwi. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Pinabayaan ko na kasi gusto niya maging single ulit. Although kasal kami, wala na akong ayaw ko na makialam. Kasi mag-aaway lang kami pag pinakailaman ko siya. Ako ngayon ang ginagawa niyang masama sa mga anak ko. Saksi mga anak ko, gaano ko sila inaalagaan. Pati sundo sa school, gawain sa bahay. Lahat-lahat ginagawa ko para sa pamilya ko. Hindi minsan, hindi ako nagluloko, hindi ako ng babae. Nandito lang ako. Ngayon, pinag-isipan niya ako ngayon may babae. Hindi daw ako umuwi. Hindi niya alam, nandito lang ako. Hindi ako lumalabas dito. Paano ko lalabas? Wala akong kapira-pira. Dito lang ako, naghintay ng mga chat ng mga kaibigan ko, mga mag-anak ko. Mga hinihiram akong pera. Halos mamalimos na ako. Para lang may makain mga anak ko. Kasi hindi ako makahanap ng trabaho. Gusto ko magtrabaho pero wala akong pera pang tustos dun sa mga requirements. Gusto kong pumasok sa joyride. Hindi ko ma-upgrade yung lisensya ko. Hindi ko ma-upgrade yung mga clearances ko. Anong gagawin ko? Naghihintay lang ako dito ng padala ng mama ko. Padalhan niya ako. May binta doon binibinta nilang lupa sa Butuan. So yan lang muna guys. Marami pa akong gawing vlog sa buhay ko para malaman yung lahat sitwasyon ko bago man lang ako mamatay. Kasi feeling ko guys, di na ako magtatagal sa sama ng loob, sa mental anguish na binigay sa akin ng asawa ko, mental torture na ginawa niya sa panglalaki niya. Hindi biro. Ay, kalmado lang ako, ayaw kong madisgrasya siya kasi may mga anak ko, naawa ko sa mga anak ko. Pag pinatay ko siya, kawawa mga bata, wala sila mapuntahan. Salamat. Next time na guys sa next vlog ko. Thank you.